Hello sa inyo mga ka-super kasari. Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, babalikan natin guys simula nung umpisa, nung nag-start akong magsari-sari store. Dahil ang isi-share ko po sa inyo mga kasari is yung magkano ba ang kapital ko nung ako ay nagsimula na magtindahan at yung kapital ko ngayon. So sa unang part ng ating pag-share mga kasari, magpapakita ko sa inyo ng ilan lang naman, mga screenshot lang to dun sa mga dati ko pang vlog. Mapapakita ko dun sa inyo guys kung gaano kaliit lang ang aking tindahan noon, nung nag-start dito, nung kakalipat lang dito. And then, kung gaano lang kadami, kaunti, yung laman ng sari-sari store na yon. I-compare nyo guys sa laman ng tindahan ko ngayon. So, ayun po, mag-start na tayo mga kasari. Yung kapital ko po noon, ayan, siguro sa mga viewers ko pa noon, baka sabihin nila paulit-ulit ako sa pag-share. Pero syempre, 'di ba, habang tumatagal, lalong nadadagdagan yung ating mga subscribers. Kaya yung iba walang idea kung magkano lang nag-start yung aking tindahan, magkano lang yung puhunan, yung kapital. So, nag-start lang po ako mga kasari sa halagang 4,200 na puhunan. Andiyan na yung kapatid ko. Wait lang guys. Ayan po mga kasari, lalapit na lang ako sa camera. Medyo wala nang maingay dahil dumating yung kapatid kong maingay. Nagsimula lang talaga ako guys sa kapital na 4,200. Hindi kayo maniniwala, way back 2018, October 29. Ayan. Yun yung eksakto guys na parang pinaka-anniversary ng ating tindahan, October 29. Tanda ko pa nga guys, nasa 200 plus lang yung unang benta ng ating tindahan. Pero okay lang kasi habang tumatagal, lumalaki yung sales natin. Nag 400, nag 500, nag 600, 700, 800, 900 hanggang naglilibo na. So, ganoon naman talaga sa umpisa guys eh. Hindi ka pa talaga makakahatak ng sobrang daming customer. Syempre, may kanya-kanyang tindahan silang pinupuntahan. Kailangan mo munang ma-attract yung mga customer bago sila pumunta sa'yo, ganyan. Kailangan mo muna ding makilala, ganyan. Kailangan ka din nilang makilala. So, 4,200 na puhunan way back 2018. Medyo mura pa guys ang mga paninda noon. Kaya yung 4,200, medyo ano na, yung mga basic needs ay nabili na natin. 5 pirasong toyo, 5 pirasong suka, pansit canton, noodles, ganyan, mga tinapay, kape, asukal. Nakabili na tayo ng mga basic needs, yung hinahanap ni customer. At ayun guys, 1 year din ako na nagtinda dito sa may tabing kalsada. Nakitinda lang ako sa ponda ng nanay ko. Ang tinda niya, mga nyog, mga saging, mga kamuting kahoy, guyabano, ganyan, papaya. Yun guys, mga pananim nila, dinidisplay nila sa ponda. Kung alam nyo guys, ang ponda, yung kahoy na parang pabahay tingnan, ganyan. Simple lang, may bubong na simple din. So, ayun, nakidisplay ako doon. Tanda ko pa nga mga kasari, ang panarapan namin ni mother ay trapal, tsaka yero. Kapag magbubukas ng tindahan, huhugutin si Paco. Kapag magsasara ng tindahan sa gabi, ayan na yung kaliwat ka ng pukpok ng pukpok para maisara. Syempre, tabing kalsada medyo hindi safe. Tapos, yung, alam niyo guys, yung nag-aalala kayo, baka nanakaw na yung ganyan. Kasi nga, yung panara, yero lang. So, nung yung lupa kasi na ito, yung sa harapan, na ibenta yan, nung biglang nangailangan ng pera. So, na siya, magsi 17 years ng bakante to, buti nga wala pa pinapagawa. Pero nung yun guys, kaya kami lumipat, sabi kasi nung kapatid na nakabili niyan, meron na daw ipapagawa. Pala etchos lang, siguro gusto lang paalisin yung ponda na nakatayo doon. So kaya guys, eto na, inilipat dito. Dati nga meron pa ditong puno ng sintones, alam niyo yun, namumunga na siya. Tapos pinutol kasi nga kailangan ng maliit na space para makapagtayo ng tindahan, kasi sayang ipagpatuloy na natin. So ayun, maglalagay ako guys ng picture dyan kung ano yung gaano kaliit lang, isang di pa lang
yung itinayo na sari-sari store. Syempre bago matayo yun, nag-ipon muna ng konti para maitayo yun. Bato na kasi yung ipapagawa, kailangan din ng puhunan, mahal ang mga materyales. Pero nung panahon 2018, medyo mura-mura pa. 2019 na kami nakalipat dito nung nagpagawa kami, at ayan nga yung picture. Maglalagay na din ako dyan guys ng kaunti na kung gaano lang kadami yung laman nun, ganyan. At kayo na lang ang bahalang mag-compare sa laman ngayon ng tindahan. Noon, kailangan talaga ng tiyaga-tiyaga. Siyempre, nung nag-start naman tayo, wala pa tayong ahente, ganyan. Wala pa talaga guys. Unti-unti lang lumalapit sa atin si ahente. Kasi ganyan naman guys ang ahente. Naghahanap din sila ng masusuplayan nila na tindahan. Aalukin ka ng mga produkto nila kapag nagustuhan mo at yung presyo okay naman at mabenta sa tindahan mo. I-grab po natin yung mga ahente kasi ang laking tulong po ng ating mga ahente. Lalo na kung kayo lang mag-isang nag-start ng negosyo, makakasave na kayo ng time, makakasave pa kayo ng pera para sa pamasaheng pampamili. Pero guys, nung ako yung nag-i-start, ayan pa yung struggle talaga na, 'di ba, wala pa masyadong ahente. Alam niyo yung konti lang yung paninda nyo, syempre 4,200 na puhunan. Konti-konti lang talaga yun, pera-peraso lang yung mabibili natin. Eh kapag biglang may bumili ng maramihan, yung parang nag-grocery na yung isang customer, talagang ubos agad din ang stocks nun. Pabili nga po nung panso. Ayun guys, meron lang bumili. May maririnig lang kayong konting ingay kasi halos kadikit lang din yung bahay ni na mother. Dikit-dikit kasi yung bahay namin. Parang isang bahay siya na nilagyan lang ng division, ganun. Para maghati-hati kami magkakapatid. So, back tayo guys sa ating pinag-uusapan. Ayun nga, kapag biglang may namili ng maramihan, ubos agad yung paninda natin. Kaya ang pinaka-struggle dun guys, sa loob ng 1 linggo, talagang 4-5 beses akong umaalis para mamili. Ang ginagawa ko na lang mga kasari para makasave din ako ng pamasahe kasi 'di ba, ang palengke medyo malayo sa Pure Gold. Kailangan pa mag-tricycle talaga kapag hindi ka matyaga maglakad. Pero ang ginawa ko guys, kahit sobrang bigat ng mga bitbit ko, 2 dito, 1 dito, eco bag yun guys, talagang nananakit na noon. Para makatipid ako ng 20 pesos, 20 pa noon ngayon 30 na ang pamasahe sa tricycle. Talaga guys, chinatsaga ako talaga na lakarin na lang, papuntang Pure Gold, pabalik, pauwi, para nga makasave din ako ng 20 pesos. Para sa akin guys, malaki na yun. Eh kasi ilang beses ako umaalis sa 1 linggo, ganyan. So ayun, hanggang sa mga ilang buwan, nagkaroon na tayo kasi medyo lumalaki na yung sales natin, dumadalang na rin yung pamimili natin dahil unti-unti nagkaroon na din tayo ng mga ahente. Ayun, kapag mamimili tayo, siguro 2 times a week na lang. Hanggang ngayon guys, minsan hindi na nga ako umaalis. Ganon yung difference noon at ngayon. Tapos mga kasari noon, ayun, nakakapag-tricycle na tayo. Kapag tayo ay aalis, hindi mo na iisipin na, ay, syempre, maano din health mo rin yung kailangan mo alagaan. Syempre, ang hirap magkasakit. Paano ka makakapagtinda kung masama yung pakiramdam mo? Baka mahawa mo pa yung customer, ganyan. Alagaan din po natin ang sarili, 'di ba po mga kasari? Tapos, ngayon naman, yung kapital naman ng aking sari-sari store, 'di ba? Nadagdagan na nga yung mga paninda natin. May siomai at siopaw na tayo. Dati wala akong soft drinks, ganyan. Yung aking mga sigarilyo, yung yosi, pakahakaha lang ako bumili. Ngayon nakakabili na tayo ng ilang rim, ganyan. Pero box hindi pa tayo. Hindi pa tayo nakakabili nun. Napakalaki ng puhunan nun. And iaano mo din naman yun sa dami ng bumibili sa'yo. Alam naman bumili ka ng isang box ng magkano puhunan nun? 1,000, diba mga kasari? So, iano mo din sa dami ng customer mo yung pagbili mo ng mga paninda kasi syempre baka abutan ng expiration, ganyan, di ba? Ang sigarilyo nagkakalamat-lamat din yan kapag sobrang, wait lang guys. Okay, balik na tayo mga kasari. Bigla lang ako napahinto kanina dahil yung pusa na naman ay bubutasin na naman yung garbage bag. Ikakalat na naman yung mga basura. So, balik na tayo doon. Magkano na nga ba ang kapital ng tindahan ko ngayon? So, siguro ang estimated na kapital ko guys ngayon, hindi naman sa
pagmamayabang. Siguro nasa lahat-lahat na yon kasama GCash. Nasa 150 na siguro. Kasamang sigarilyo, alak, GCash, tsaka yung laman ng ating tindahan. Isama na rin natin yung siomay at siopaw. Yan, lahat na yun guys ha. Baka marami na namang magtaka sa inyo. Baka ay, hindi naman abot yun ng 150, ganyan. So, bala kayo guys kung maniniwala kayo or hindi. Diba? Ang mahalaga nakakapag-share ako sa inyo ng, ayun, ng mga napagdaanan and then magkano yung puhunan ko noon sa ngayon. Diba? Yun naman yung mahalaga guys yung aral na isi-share natin dito sa vlog, dito sa ating YouTube channel. So, hindi madali ang pinagdaanan ko para maging ganito guys yung sari-sari store. Syempre, hindi naman yan bigla na napagawa natin. Pautal-utal yan. Pautal-utal yung pagpapagawa natin ng tindahan. Diba? Nakita nyo naman, isang di pa lang noon nung nandito yung tindahan. Isang di pa lang. Isang hakbang mo nga lang, nasa loob ka na ng tindahan eh. So, bago yan nadugtungan na ganyan, natigil yan. Isang beses, nag-ipon, na i-continue, tapos yung mga estante, ipon ulit para makapagpagawa, mga glass shelves, kisame natin, pinto, lahat yan na pag-ipunan. So, may nagtanong, nakapag-share kasi ako, ano ba yung, basta may latest vlog ako ngayon, may nagtanong, nabanggit ko kasi na magsi 6 years na ang aking tindahan. Ano daw ang na-invest ko? Hindi kasi ako guys nagsha-share parate ng mga achievements, ganyan. Baka sabihin kasi mayabang. So, ayoko na rin mag-share ng mga investment na, ayun, yung napundar ng tindahan, ganyan. Ayoko na mag-share ng ganon. Baka sabihin na naman nga ay ako ay nagyayabang. So, basta, ayun, sa loob ng 6 years, dyan nyo naman mapapaano na, meron nga, kakasimula lang ng sari-sari store, di ba? Buwan lang ang inabot, nagsara. 6 years na po yung ating tindahan. Siguro naman, sa loob ng 6 years, pinagmamalaki ko yun guys, pero mas madami pa, nasa 25 years, 20 years, yung inabot ng tindahan nila. Pero, achievement na yun sa akin guys, yung 6 years. Kasi talagang ang puhunan mo dyan, kahit may sakit ka, di ba? Nagtitinda ka, dugot pawis talaga. Sipag at tiyaga para umabot ka ng ganun katagal na 6 years. And syempre yung time mo sa sarili mo, syempre ibubuhos mo talaga sa sari-sari store, dapat dedicated ka. Ganon. So ayun, nag-start ako sa kapital na 4,200. Ngayon, nasa estimated ko lang nasa 150. Ganyan. Ngayon na ha, pero ganyan na guys yung ating tindahan. Ito ay background lang. May stocks tayo ng ano sa loob, soft drinks, meron pa tayo dito na alak, yung sigarilyo natin, nasi-share ko yan sa inyo minsan. So, yun naman pa ng tindahan natin, ng GCash natin, siomay at siopaw. So, yun po mga kasari, sana nag-enjoy kayo dito sa na-share ko sa inyo, na-motivate kayo, na-inspire kayo. So, ayun po mga kasari, hindi masama or na mangarap. Basta meron tayong sipag at tiyaga, ganyan. Mapapatagal nyo din yung inyong sari-sari store. Marami kasing nagsasabi, sana maging ganyan din yung tindahan ko, sana maging ganyan kaganda, ganyan kalaki. So, yung kalaki, hindi ko masasabing malaki kasi nasa arrangement lang talaga yan guys. Kaya nagmumukhang malaki yung tindahan ko. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!